Sa eksena na ito, tinanong ng pinuno ng Forest si 03 kung ilang tao ang sasama sa kanilang grupo. Sinagot ni 03 na 3 kasama na siya. Isang sundalo, na parang may pagdududa, ay nagkomento sa maliit na bilang at nagpahiwatig na baka gamitin ni 03 ang kanyang kagandahan bilang estratehiya, na tinutukoy niya bilang beauty trap. Tugon naman ni 03, na may kumpiyansa, ay nagpapahiwatig na bihasa nga siya sa paggamit ng kanyang alindog para sa kanilang kalamangan. Dahil dito, natahimik ang sundalo. Ang pinuno ng Forest, na nakamasid sa kanilang pag-uusap, ay nag-iisip sa sarili, napapansin ang hindi nagbabagong asta ni 03 mula simula hanggang sa kasalukuyan. Ipinahayag ng pinuno ng Forest ang kanyang pag-aalala kay 03 tungkol sa darating na misyon. Partikular sa pakikipagtulungan sa ibang grupo, lalo na't hindi pa napapatunayan ang background ng grupong ito. Sa kabila ng mga agam-agam, ipinakita ni 03 na naiintindihan niya ang sitwasyon. Sinabi ng pinuno na kahit kailangang magkasama sa pagkilos si 03 at ang kanyang kuponan, ang grupo ng pinuno ng Forest ang mangunguna sa operasyon. Tinanong nila si 03 kung mayroon siyang tutol sa ganitong plano. Ngumiti si 03 at sinabing wala siyang tutol. Binigyang diin niya na ang tagumpay ng misyon ang pinakamahalaga. Pagkatapos, iminungkahi niyang tapusin na ang maikling pulong at ipanukala na dalhin ng bawat pinuno ang kani-kanilang kuponan sa lugar ng pagtitipunan. At ang sundalo, nakapansin-pansing tumitingin sa direksyon ni 03, ay tumawag sa kanya, iminumungkahi na dapat magpakilala muna siya bago umalis. Tugon ni 03 ay isang salita lang na Queen. At ang sundalo, na tila medyo inis, ay nagpakilala bilang Jackass, at binanggit na siya ang mamumuno sa misyon, na nagpapahiwatig na magkikita sila muli sa lalong madaling panahon. Ngumiti si 03 at nagkomento sa kanyang pangalan, tinawag itong cool, na nagpangiti rin kay Jackal, habang umaalis si 03 sa eksena. Ang eksena ay lumipat sa bahay nila Eugene. Nagulat at nagtanong si Dayon kung talaga bang pupunta sa isang business trip sa ibang bansa si Eugene. Kinumpirma ni Eugene na sasamahan niya ang presidente ng SW sa isang biyahe sa ibang bansa. Na nagpakita ng pagkamangha si Dayon, na impress sa kahalagahan ng gawain ito. Ngunit, tila nagtataka si Eugene sa reaksyon ni Dayon. Sumali sa usapan ng lolo, binibigyang diin ang kahalagahan ng atas. Inilahad niya na ito ay nagpapakita ng kakayahan ni Eugene, sinasabing ang ganitong responsibilidad, ang pagprotekta sa presidente, at pagkakatawan sa SW, ay hindi ipagkakatiwala sa isang taong hindi kompetente. Nilinaw ni Eugene ang kanilang tungkulin, ipinaliwanag na sila ay parang tagamasid lamang sa biyaheng ito. Binanggit din niya na may hiwalay na team na itinalaga para sa seguridad ng presidente. Samantala kinilala ng lolo ang propesyonal na kakayahan ni Eugene. Iminungkahi niya na ang dahilan ng pagkasama ni Eugene sa biyahe sa ibang bansa, kasama ang presidente ng SW, ay dahil sa kanilang magandang record sa trabaho. Sinabi niya na kung mayroong mga alalahanin tungkol sa kakayahan ni Eugene, hindi sana sila isinama sa ganitong mahalagang pangyayari. Ang pahayag ng lolo ay sumasalamin sa kanyang paniniwala sa meritokratikong kalikasan ng lipunan. At nagtapos ang usapang ito sa ngiti ng parehong lolo at Eugene, na nagpapakita ng kanilang pagkakaunawaan, pagmamalaki. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang tawag sa telepono ni Eugene mula kay 06. Sa tawag, ipinaalam ni 06 kay Eugene na si 03 ay ang lubos na naghanda para sa nangyaring atake. Ito ay nagtulak kay Eugene na magtanong tungkol sa pinsala kala 02. Ipinaliwanag ni 06 na ang pangunahing target ay ang base, na nagresulta sa malaking pagkawala ng kagamitan. Pero sa kabutihang palad, walang naging seryosong pinsala. Ibinunyag ni 06 na matapos magbigay ng babala, si 02 at ang kanilang grupo ay lubusang nagtago na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng pag-iingat at ginagawang hindi sila makontak. Binanggit din ni 06 na dahil sa pagkakaunawa ni 03 sa kanilang sitwasyon, hindi na nila magagamit ang kanilang mga safe house. Nagtanong si Eugene tungkol sa kinaroroonan ni 03, at inamin naman ni 06 na wala silang ideya kung nasaan si 03, dahil nagkukunwari itong patay at walang iniwang bakas. Ang ganitong asal, ayon kay 06, ay nagpapahiwatig ng kanilang kumpiyansa na hindi sila madaling matunton at abutin ito ng oras sa paghahanap sa kanila. Nagpatuloy si Eugene sa pagtatanong, ngayon ay tungkol kay 02.
Tinalakay ni 06 ang komplikadong sitwasyon ni 02, binibigyang diin ang emosyonal at operasyonal na mga hamon na kinakaharap nila. Ang kasintahan ni 02, na akala'y patay na, ay bumalik ngunit bilang isang traidor na pumatay sa kanilang mga kasamahan at tangkang pagpatay kay 02 at sa kanilang grupo. Si 05, na maliwanag na inis, ay nagkomento sa pagtataksil, ipinahayag ang disgusto sa kung paano niloko ng traidor na iyon ang mga tao na may ngiti bago gumamit ng karahasan. Pagkatapos, sinabi ni 06 kay Eugene na ipapaalam nila sa kanila kung may bago pang impormasyon. Pinayuhan din nila si Eugene, na nagpaplano na umalis papunta sa ibang bansa, na mag-ingat at takpan ang kanyang mukha, dahil kilala si Eugene sa lugar kung saan sila nag-operate bilang isang mercenary. Samantala nagtapos naman ang tawag sa katahimikan ni Eugene matapos marinig ang sinabi ni 06. Lipat ang eksena sa mga sundalo ng Forest na naghahanda para sa isang operasyon, kasama si Alice. Nagbabala ang isang sundalo kay Alice na huwag kumilos mag-isa, at binigyang diin ang kahalagahan na gawin ng tama ang plano sa pagkakataong ito. Subalit, hindi pinansin ni Alice ang payong ito, na nagdulot ng pagkabigo sa sundalo at agad itong humarap kay Alice. Galit na hinawakan ng sundalo si Alice at inakusahan siya ng pagbabaliwala sa kanyang babala. Bilang mabilis at seryosong tugon, itinutok ni Alice ang baril sa sundalo, na may tanong na, gusto mo bang mamatay? Habang nakatitig, muling binigyang diin ng sundalo ang kanyang babala, sinasabing kung hindi susunod si Alice sa utos ng maayos, papatayin ng kanilang lider, ang kapatid ni Alice. At ang revelasyong ito ay nagdulot kay Alice na biglang tumahimik, na nagpapahiwatig ng sandali ng realisasyon o takot sa posibleng kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Binalaan muli ng sundalo si Alice na kung hindi siya susunod sa mga utos, ang magiging kahihinatnan ay mas seryoso kaysa sa simpleng babala. Samantala, nagtanong si Alice tungkol sa misyon, kaya tinanong niya ang sundalo tungkol sa target. Gayunpaman, iginiit ng sundalo na maghintay si Alice para sa karagdagang instruksyon, binibigyang diin ang pangangailangang sundin ang kanyang mga utos. Samantala nagpakita naman si Alice ng ekspresyon sa mukha, na maaaring nagpapahiwatig ng pagkabigo. Bigla, nagbago ang eksena nang walang ano-anong dumating si 03 kasama ang kanyang grupo, na nagpatigil sa pag-uusap. Kinilala ng sundalo ang pagdating ni 03 na may ngiti at tawag sa kanya bilang Queen, na nagpapakita ng antas ng respeto o pagkilala sa kanya. Si 03 na nakangiti kasama ang kanyang grupo, at agad nagtanong kung natanggap ba ang datos na kanyang ipinadala. Ang tugon ay positibo na nagpapahiwatig hindi lamang ng pagtanggap ng datos, kundi pati na rin ang masusing pagsusuri dito. Dagdag pa rito, nakumpleto na rin ang pagmap sa teritoryo sa paligid kung saan nananatili ang target. Ipinahayag ni 03 ang kanyang kahandaang magtiwala at sumunod sa pangunguna sa operasyon. Si Alice, na pinagmamasdan si 03, ay nag-iisip, nagtatanong sa sarili tungkol sa kaugnayan ni 03 sa external support team, at nagtataka kung bakit madali siyang tinanggap ng leader. Samantala napansin din ni 03 si Alice at kinausap siya ng nakangiti, kinikilala si Alice bilang nangungunang agent ng Forester. At agad binawasan naman ng sundalo ang pagtingin sa kakayahan ni Alice sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanya bilang isang top agent, at sinabing ito ay sobrang pagpapalaki. Iminungkahi ng sundalo na ang ilang mga kaso kung saan sangkot si Alice ay pinalaki lang, marahil upang palakihin ang kanilang reputasyon. Gayunpaman, pinili ni Alice na hindi pansinin ang komento ng sundalo na nagpapakita ng kawalan ng interes. Pagkatapos, nagbago ang eksena sa kung saan makikita ang maraming bodyguard sa bawat sulok ng isang gusali na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng seguridad. Sa loob ng isang silid, nag-uusap ang chairman at si Eugene, kasama ang personal na bodyguard ng chairman. Nagkomento ang chairman tungkol sa pagdadala kay Eugene sa ibang bansa, ngunit walang sapat na oras naman ito. Tumugon si Eugene sa pamamagitan ng pagmungkahi na hindi sinasadya ang sitwasyong ito kundi isang pangangailangan. Ipinaliwanag niya na mula sa pananaw ng chairman, mahalaga na maging maingat siya tungkol sa ibang miyembro ng koponan. Pinagnilayan ng chairman ang mga hamon ng kanilang malawakang paglalakbay. Tinatanong si Eugene tungkol sa hirap ng pagbiyahe sa maraming bansa nang walang tigil. Gayunpaman, tiniyak ni Eugene na ayos lang ito. Pagkatapos, binigyang pansin din ng chairman ang pagsisikap ni Direktor Ko, nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang mabigat na trabaho. Ang personal na bodyguard ay nagsalita, binibigyang diin ang kanilang hindi matitinag na pangako sa kaligtasan ng chairman,
na nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang kanilang tungkulin hanggang sa ligtas na makauwi ang chairman. Sa huli, ipinahayag ng chairman ang pakiramdam ng pagkapagod dahil sa malawak na pagbiyahe, at sinabing ang edad ay isang salik sa kanilang kakayahang makayanan ito. Sa kabila nito, kinikilala niya ang pangangailangan ng ganitong uri ng pagbiyahe para sa kaligtasan sa negosyo at mga hinihingi ng merkado. Nagmuni-muni ang chairman sa kahalagahan ng personal na representasyon sa negosyo, na nagpapahiwatig na sa kabila ng mga pagbabago sa mundo, may malaking kaibahan kapag personal na naroroon ang representante ng isang kumpanya. Samantala, bigla naman nagtanong ang chairman tungkol sa personal na buhay ni Eugene, tinatanong kung kumusta na ito. Si Eugene, na nagulat at nagtataka, ay sumagot na ayos lang. Itinanong din ng chairman ang tungkol sa relasyon ni Eugene kay Yeona, kung saan kinumpirma ni Eugene na maayos ang kanilang samahan. At sa panahon ng pag-uusap na ito, tahimik lamang na nag-react ang personal na bodyguard sa paraan ng pagtatanong ng chairman. Nagpatuloy ang chairman sa pagtatanong kung may boyfriend na ba si Yeona. Humingi ng linaw si Eugene, tinatanong kung ang ibig sabihin ba ng chairman ay kung may karelasyon ba si Yeona. At nang makumpirma ito, sinabi ni Eugene na sa tingin niya ay wala pang boyfriend si Yeona. At nagpakita naman ang chairman ng pagkagulat sa pahayag ni Eugene na wala pang boyfriend si Yeona, na agad naman kinumpirma ito ni Eugene. Samantala nagpakita naman ang personal na bodyguard ng nakakatuwang ekspresyon, marahil sa biglang pagbabago at kakaibang usapan sa pagitan ni Eugene at ng chairman. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa ibang tagpo kung saan ang isang grupo ng mga sundalo ay naghahanda na magsimula ng kanilang operasyon. Dagdag pa rito, makikitang biglang huminto ang isang van sa parking area, at agad na lumabas ang isang grupo na nakasuot ng uniforme ng mga waiter. Sa kwarto kung saan may mga monitor, nakatayo si Jackal, Alice, at 03 kasama ang mga bantay na bugbog sa lupa. Pinapanood nila ang kanilang mga tauhan sa mga monitor na nasa aksyon na. Samantala nag-utos si Jackal na tapusin na agad ang lahat at para makaalis na sila. Samantala, si 03, na may mahiwagang ngiti, tahimik lang at nag-iisip. At lumitaw ang isang alaala, isang nakaraang usapan sa pagitan ni Jackal at ng pinuno ng Forest. Sa alaalang ito, binigyang diin ng pinuno ng Forest kay Jackal ang kahalagahan at pagka-urgent ng kanilang misyon. Sinabi niya na dapat sila mismo ang mag-asikaso ng sitwasyon at hindi dapat pabayaan na iba ang magtapos ng trabaho. Sa kasalukuyang panahon, iniisip ni Jackal na hindi lamang si Queen o kahit si Alice ang makakuha ng kredito sa misyong ito. Sa kabilang banda, nagmumuni-muni si Alice sa kanyang naging pagsasanay kamakailan lang kasama ang mga bodyguard ng SW. Inamin niyang may pagkailang siyang nadadarama kahit saglit lang sa nangyayari ngayon. Pero nakakaramdam siya ng ginhawa sa ideya na si Jackal ang bahala sa sitwasyon. At sa sandaling iyon ngumiti si Jackal at nag-utos sa kanyang mga tauhan na magsimula na. Agad-agad, may gas na lumabas mula sa lahat ng bentilasyon na nagdulot ng pagkahilo at pagbagsak ng lahat ng nasa paligid. At sa gitna ng gulong ito, may isang grupo na lumabas mula sa elevator. At mabilis nilang inatake ang isang guwardya na gising pa at agad tumuloy sila sa susunod na kwarto. Habang maingat silang nagtututok ng kanilang mga baril sa bawat sulok, may bigla ang pagbabago. May kamay na lumitaw at hinawakan ang isa sa mga baril. At lumalabas na ito ay si Eugene, na may kahusayan sa paggamit ng siko para atakihin ang mukha ng kalaban, at agad na sinundan ng isa pang hampas gamit ang baril ng kaaway. At agad ding mabilis niyang pinaputukan ang mga iba pang kalaban na napansin ang kaguluhan. Samantala, makikita naman ang chairman at ang kanyang personal na bodyguard sa isang sulok, nakatakip ang kanilang mga mukha dahil sa gas na inilabas ng kaaway. Malalim ang iniisip ng personal na bodyguard ng chairman. Namangha at nagulat siya sa kung paano may isang tao na nakatumba ng 2 tao ng ganoon kabilis at nagamit ang pagkalito ng kanilang kalaban na nagpahirap sa kanila na gamitin ng maayos ang kanilang mga baril. Kinikilala niya na ang taong ito, kahit na may malaking kasanayan at karanasan sa pakikipaglaban, ay nagpapakita ng antas ng kahusayan na hindi pangkaraniwan. Dagdag pa, napansin niya na mabilis na na-detect ng taong ito ang gas na mula sa bentilasyon, na nagpapakita ng kahangahangang kamalayan at reflex. Sumunod, may flashback na lumitaw, na ipinapakita ang pag-uusap sa pagitan ng chairman at ni Eugene. Nagtatanong ang chairman, na walang kaalam-alam, kung ano ang nangyayari.
Agad na tumugon si Eugene na may naamoy siyang gas. Ang pagbunyag na ito ay nagdulot ng biglaang pagkagulat sa chairman at sa kanyang bodyguard, na napagtanto nila ang bigat at agarang panganib na kanilang kinakaharap. Bumabalik sa kasalukuyang panahon, nag-iisip ang personal na bodyguard ng chairman tungkol sa sitwasyon. Iniisip niya na kung nag-antala pa sila ng ilang segundo, lahat sana sila ay nawalan ng malay. Sa kanyang nasaksihan, napagtanto niyang hindi niya lubos maisukat ang kakayahan ni Eugene. Pagkatapos, kinausap ni Eugene ang chairman at ang kanyang bodyguard, inaalok sila ng gas mask para sa proteksyon. Ipinaliwanag niya ang kanyang mga obserbasyon at konklusyon. Ang mga bodyguards sa susunod na kwarto ay hindi na gumalaw, na malamang ay nangangahulugang lahat sila ay nawalan na ng malay. Sinubukan niya ang komunikasyon sa radyo, ngunit walang sumasagot, at natuklasan din niyang putol na ang mga linya ng telepono sa lugar. Binigyang diin ni Eugene ang pangangailangang agad na makatakas mula sa lugar, na ang pagkalat ng gas sa pamamagitan ng bentilasyon at ang pagkaputol ng mga linya ng telepono ay nagpapahiwatig na maaaring kontrolado ng kaaway ang buong hotel. At sa isang biglaang pagliko ng mga pangyayari, lumitaw ang mga sundalo mula sa bintana. At agad naman na kumilos si Eugene, binaril niya ang mga ito ng mabilis, habang mabilis ding inilayo ng personal na bodyguard ang chairman palayo sa putukan. At makikitang napabagsak na ni Eugene ang lahat ng mga sundalo. At walang pag-aatubili, iniutos ni Eugene na kailangan na nilang umalis at agad silang kumilos. Samantala ang eksena ay lumipat kay Jackal, na halatang galit at frustrado. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga Alpha at Bravo teams, ngunit walang ulat na nanggagaling sa kanila, na nagpapalaki ng kanyang pagkalito at galit. At habang pinapanood ang mga monitor, nakita ni Jackal si Eugene at ang chairman. Ipinakita ng kanyang reaksyon ang kanyang pagkagulat. Samantala, si 03, na nakangiti, ay nagtanong mukhang nabigo ang dalawang team. Pagkatapos ay mabilis niyang sinenyasan ang kanyang mga tauhan na magsimula na silang kumilos. Samantala iniutos naman ni Jackal sa lahat na sundan siya, at agad silang kumilos. Kasama niya si Alice na nag-umpisa ring kumilos, ngunit may bakas ng pagkadismaya sa kanyang mukha. At ang eksena ay bumalik kay Eugene, na makikitang sinusuri ang pulso ng mga gwardiya sa sahig. Ipinaabot niya ang kanyang ginhawa, na sinasabing sila ay walang malay dahil sa gas, at hindi patay. Tumugon ang chairman, kinikilala ang maswerteng kalagayan ng sitwasyon. May pagmamadali, sinabi ni Eugene na kailangan nilang kumilos agad. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng agarang pag-alis para sa kaligtasan ng chairman. At ipinaalam ni Eugene na siya ang mangunguna sa daan. Subalit, iginiit ng bodyguard na siya ang manguna, ngunit ipinaliwanag ni Eugene na bagamat hindi siya espesyalista sa pagbabantay ng mga importanteng tao tulad ng bodyguard, sa sitwasyong ito, mas angkop na siya ang manguna habang ang bodyguard ay magpopokus sa pagprotekta sa chairman. At nagulat na lang ang personal na bodyguard sa pananaw ni Eugene. Habang sila ay nagpapatuloy, biglang napansin ni Eugene na magbubukas ang elevator, at makikitang ito ay ang grupo ni 03. Agad naman binaril ni Eugene ang mga ito, ngunit naiwasan ng grupo ang mga ito. Samantala, inilalayo naman ng personal na bodyguard ang chairman mula sa eksena. Agad gumanti ng putok ang grupo ni 03 kay Eugene. At nang makita ni Eugene na ligtas na ang distansya ng chairman, binaril niya muli pabalik ang grupo at agad na sinundan ang daan na tinahak nila chairman. At pagdating nila sa hagdan, sinenyasan ni Eugene sila chairman na huminto, na ikinagulat ng chairman at ng kanyang bodyguard. Maingat na sinusuri ni Eugene ang ibaba. Pagkatapos ng sandali, agad na ngang lumitaw ang mga sundalo, nagmamadaling papalapit sa kanilang lokasyon, handa para sa konfrontasyon. At dito na po muli natatapos ang eksenang ito, mag-like at subscribe para sa mga susunod na kabanata.